Patay ang backride ng isang motorsiklo matapos itong sumalpok sa isang kotse sa Dinalupihan, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng isang rider habang nasawi naman ang backride nito sa naganap na aksidente matapos salpukin sila ng isang kotse kagabi sa Olongapo-Gapan Road sa Barangay Happy, Dinalupian, Bataan alas 11:55 kagabi. Batay sa inisyal investigasyon ng Dinalupian PNP at kuha ng CCTV footage sa lugar, ang Yamaha Sniper 155 single motor ay dinadrive ng isang alias Rem at sakay nito ang isang Emil Bumalag. Sinubukan umano mag-U-turn ng alias Kim, driver ng Mirage mula sa shoulder lane patungo sa kabilang direksyon, ngunit hindi napansin ang paparating na motorsiklo dahil ng banggaan. Dahil sa impact, nagtamo ng malubang sugat ang rider at backride na motorsiklo at agad na isinugod sa JC Payumo Memorial District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ang pasahero. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kansilado ang pasok sa paaralan sa lahat ng antas ngayong araw dito sa lalawigan ng Northern Samar kung saan malakas ang pag-ulan ngayon sa Ninang Shoreline. Wala ring pasok ang mga government offices. Bata ito sa inilabas na suspension order ni Northern Samar Governor Harris Ungchuan ngayong araw. Ngunit bago pa man ang advisory ng nasabing gobernador, nauna na ang suspension order ng mga local government units. Samantala, kasalukuyan naman na binabaha ang ilang lugar dito sa Northern Samar, partikular ang mga barangay ng Katarman na prone ng baha at mga barangay ng Lope de Vega. Ilang kalsada ang lubog sa baha ngayon at pinag-iingat ang mga motorista. Kinumpirma ng DPWH First District Engineering Office na naitala ang mga baha sa mga national highway, ngunit sa mga oras na ito ay maaari pa namang daanan. Dahil naman sa sobrang lakas ng ulan, naitala rin ang landslide sa barangay ng Sumuhi, bayan ng Katarman. Ayon sa MDRMO Katarman, maaaring daanan o passable naman ang daan, ngunit pinag-iingat dahil sa madulas ang lugar. Nagpapatuloy ngayon ang clearing operation ng DPWH First District Engineering Office. Nagpahayag naman ng kahandaan ng mga emergency response team sa pagre-responde, lalo na sa mga nasa delikadong lugar. Samantala, sa kasalukuyan ay pinagbabawal na rin ang biyahe ng mga sakyan pandagat sa lalawigan, partikular sa mga bayan ng Gamay, Mapanas, Palapag, Allen, Lavisaris, Biri, San Jose, Rosario, Catarman, Mondragon, San Roque at bayan ng Pambuhan. Naghahanda na rin ngayon ang mga barangay sa paglilika sa kanilang mga residente na malapit sa dagat kung saan malakas at ang alon at posibleng umabot ito sa kanilang mga tahanan. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto ng Buhangin Police Station ang isang lalaki sa bypass operation sa Purok Lower Balite, Barangay Buhangin, Davao City, madaling araw ng Pebrero 9, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Brad, 31 anyos, walang trabaho at residente ng Purok 24 Sagrada Pamilya, Barangay Panakan, Davao City. Naharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa report, nakumpiska mula sa kanya ang isang pakete ng hinihinalang shabu bilang benta at dalawang karagdagang pakete bilang pag-aari, isang cellphone at isang 500 pesos na buy-bus money. Tinatayang nagkakahalaga ng 41,820 pesos ang nakumpiskang droga. Lahat na nasabat na ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5 para sa kaukulang dokumentasyon at legal na proseso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayroon ng person of interest na ang kapulisan hinggil sa nangyaring insidente ng pagpalo sa ulo ng bato sa tatlong magkapatid na ikinasawi ng isa at dalawa ang na-confine sa ospital sa Hacienda Badyang, Barangay E. Lopez, lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, hipe ng Silay City Police Station, inaalam pa ngayon ng kapulisan ng motibo sa krimen at pagkuha ng detalye sa nangyaring umano'y
pagpatay sa isa at dalawa ang sa ngayon sa ospital na tinitingnan ang anggulo ng kapulisan na parang mga kaibigan ng mga biktima ang pumasok sa kanilang bahay. Dagdag pa ni Garcia, inaalam din kung ano ang motibo dahil wala ding nawawala na gamit sa bahay ng mga biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at pagkilala sa posibleng mga sospek ng nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Rich 46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulong ang 32 anyos na binata na si Elias Wong, residente ng Dagupan City matapos itong maaresto sa anti-drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ni Dagupan City OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, alas 2:45 ng madaling araw kanina, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit katuwang ang City Intelligence Unit PIDIG SOU1 in coordination with PIDEA Regional Office 1. Isang nagpanggap na bayar at binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam dito ang mark money at ang illegal na drogang nakumpiska sa kanya ay tumitimbang ng 1.89 grams na may street drug price na 12,240 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspect na sa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.